Introducing Cascade! Ulitin niyo sa simula. Oh, narinig niyo yan ah! Ulitin niyo raw, dali! Sige na, Makibao! Tumakbo ka na! O, Islaw, tignan mo sila mabuti. Huh? Bilis talaga tumakbo na maliit na yun, ano? Pampira, ano ba namang klase mga tao rito? Tama ba naman na ikulong niyo ako? Palabasin niyo ako! Pag wala ako, hindi makakatakbo ng tama si Makibao! Sige na, palabasin niyo ako! Kaya-kaya ko to! Sisil na sisilong sa akin to! Ay, babuit! Huwag kang umarang dyan! Ah! Grabe ang rakas naman! Bakit pa ganito ang mga kabayo dito? Saksakan ng sungit! Nakikisabay lang naman ako sa pagsasanay ah! Hoy, ano ka ba? Huwag ka na kasi manggulo dito. Doon ka na lang sa likod. Ano ba? Sige na! Pag in-storm mo kami, di na kami magiging mabait sa'yo. Sandali Sige lang ka, ha? naman! Ano, babuit? Siguro naman narinig mo yung sinabi ng mga kasamahan ko. Ayaw na ayaw namin sa mga makukulit. Kapag nagsasali kami, huwag kang aharang-harang sa daan kung ayaw mo masaktan! Aba, mukhang espesyal nga talaga ang burikong yun, ah. Sa tuwing susugod siya, bigla na lang siya nadarapa o tumitilapon. Napansin ko nga rin yun eh. Bakit kaya? Ikaw mas nakakaalam niyan. Total 20 taon ka na expert sa pagsasanay ng mga kabayang pangarera, hindi ba? O, tingnan mo. Huli na siya na isang ikot. Ha? Ay, ano ka ba? Umalis ka dyan! Huwag kang umarang sa gitna! Umarang! Anong problema, Makibao? Ba't ka tumabi? Tumakbo ka lang! Ikaw pala, Mataro. Bakit tuminto ka na sa pagtakbo? Bakit? Dahil nadapa ka, susuko ka na agad? Pagkakataon mo na to para maipakita sa kanila na mabilis ka tumakbo. Pero sa tuwing sumusugod kasi ako, nagagalit sa akin yung mga kabayo. Sabi nila sa akin, iniistorbo ko raw sila. Ayoko naman na mapag-initan nila ako. Naintindihan mo naman siguro yun, hindi ba? Ganun ba? Oo. Pero, pag pinalagpas mo to, magiging parang isang aso ka na naman. Ikakadena ka ni Papa. Ano, gusto mo ba yung mangyari? Hindi, ayoko. Tsaka nakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa mama mo? Ha? Balang araw, tutularan ko ang mama ko at magiging isang mahusay na kabayang pangarera. Pag nangyari yun, matutuwa na rin sa akin si mama. Oo nga, muntik ko nang malimutan. Mataro, huwag kang mag-alala. Ipagpapatuloy ko ang pagtakbo. Ikaw talaga, oh. Sinabi ko na kasi sa'yo, eh. Imposible talaga yung sinasabi mo. Walang pag-asa maging pangarera yun. Malamang naduduling ka lang. Aba, hindi ba yung maliit yun? Aba, oo nga, no? Oh, ayun! Tingnan mo siya! Grabe, ang bilis siya tumakbo! Oo! Uy, grabe. Oo nga, napakabilis niya. Ano? Sino ngayon sa ating dalawang naduling, ha? Ipalaro ko itong bago sa'yo! Malapit na niya maabutan yung kabayo ni Kuya Mario! Ang bilis! Nalagpasan na niya! Nalimutan mo na ba yung sinabi ko kanina? Natatandaan ko, pero kailangan ko talaga tumakbo! Nakita niyo ba, Papa? Yan ang tunay na kakayahan ni Makibao! Ang galing niya, di ba? Oo. Ang bilis ah! Nabawi niya agad yung pagkahuli niya kanina. Naku, Makibao! Ha! Buti nga, yan ang napapala mo! Sa susunod, huwag kang magyabang! Ang sakit naman. Nakalimutan ko na hindi pa pala ako marunong lumiko. Nakakainis! Nga! Ang bihira. Bakit hindi marunong lumiko ang burikong yon? Nakakainis! Nakakainis! Ha! Makibao! Ay, nako. Hayaan mo na nga. Sabi mo sa burikong yun, tama na. Wala na talaga siyang pag-asa.
Hindi ako magpapatalo sa kanilang lahat! Ha? Naku, lagot! Baka bumangga siya ulit Palikuran naman yung dadaanan niya Tama na yan, Makibao! Huwag ka nang tumakbo! Kapag mabaga ka uli, baka mapahama ka na! Wag, Makibao! Aba, sa wakas nakaligo siya! At full speed pa yung naging pagliko niya. Ganyan nga, Makibao! Ngayon, tandaan ka lumiko sa kanan, ha? Sige! Ayos, magaling! Ganyan nga! Si Onog pala! Yan, ganyan nga! Kailangan meron kang katatagan ng loob. Ikaw pala, bossing! Konting ingat lang, Makibao! Ngayon pala magsisimula palabas. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa pagligo mo. Sugod na sugod. Naintindihan ko, bossing! Hoy! Kayo dyan! Pabagal nyo! Lumabi nga kayo! O yan ha! Yan ha! Liliko na tayo ha! Yan ha! Nako po! Liko sa kanan! Masusunod, bossing! Sige, liko pa! Ayos! Aliko na siya! Ayan, nagawa niya! Bossing, kung wala kayo ngayon dito, siguradong napunggo ako at hindi ako makakaliko. Kung nag-iisa lang ako, hindi ko kakayanin. Ano sinasabi mo? Trabaho talaga ng hinete pagkontrol sa pagliko ng kabayang pangarera? Hindi mo yung makakaya kapag nag-iisa ka lang. Ayos, kapag nalampasan mo sila, ikaw na ang nangunguna sa karera. Sugod na, Makibao! Bossing! Imposible! Alien vampurikong yun! Hindi rin ako makapaniwala. Nakita mo na, sinabi ko na sa'yo eh. Ano masasabi mo, Makibao? Ang sarap ng pakiramdam na nalampasan mo sila, hindi ba? Oo nga, tama ka, bossing! Ano nakita mo na ang resulta? Parang araw magiging mahusay na kabayang pangarerang burikong yun. Kaya sasanayin ko siya mabuti. Siguro naman hindi ka tututol. Ay, nako, ang galing talaga ni Makibao. Nagsasanay pa rin siya hanggang sa oras na to. Makibao, ang sipag mo naman! Hindi siya masipag. Hindi lang niya talaga magawa tumigil kaya ganito. Diyos ko. Diyos ko po, ano ba gagawin ko para matigil na ako sa pagtakbo? Tulong! Paano ko mababanggit ang tungkol sa pagkakautang ko? Ay, sumasakit ang ulo ko dahil sa kaiisip. Sige, pwede na tayong lumabas. Ay nako, pambira ka, Mataro. Sobrang excited pa naman ako kanina nung malaman kong aalis tayo eh. Yung pala sa farm lang tayo pupunta. Ganito talaga kapag nagtitraining. Kailangan nyo rin makita ang ibang mga kabayan sa ibang farm. Ay nako, Mataro, ikaw talaga. Alam mo, hindi na kailangan ni Makibao ng training na sinasabi mo. Pinanganak na siya mabilis tumakbo. At saka isa pa, basta magkasama kami, wala siya magiging problema. Ako pa. Totoo ba talaga yon, bossing? Hindi ko na kailangan ng training at pwedeng-pwede na agad ako maging kabayang pangarera? Oo, totoo yun. Pwede ka ng kumarera dahil yung sa naisip ko yung estratehiya sa pagliko mo. Sa kakayahan mo, Makibao, walang duda mananalo ka sa G1 competition. G1 competition? Ano po yun, bossing? Yun ang pinakamataas na antas ng kompetisyon pagdating sa karera ng mga kabayo. Alam mo ba, sa dinami-dami ng mga kabayang pangarera, kukunti lang ang nananalo sa G1 competition. Halos lahat ng nagmamayari ng mga kabayang pangarera, pangarap nila manalo sa G1 competition.
Kaya ikaw, kung gusto mo ring manalo sa G1 competition, kailangan mo mag-training ng gusto. Ha? Pag-iisipan ko muna. Baka kasi hindi ko matagalan yung mga ganong klaseng training. Oo, tama ka. Wow! Grabe! Laki-laki ng rancho na to! Tama ka, Makibao. Pag-aari kasi ito ng isa sa mga pinakamayamang lalaki sa mundo, si Mr. Ben. Pag-aari niya tong Ben Horse Farm. Ibang klase, no? Oo, tama ka. Hindi ko alam na darating ka ngayon, Kaislaw. Huli kita nakita noong nakaraang taon nung tinatayo ko pa lang itong rancho ko. Teka, pwedeng hubarin mo yung marumi mong bakya. Pasensya ka na, baka kasi marumihan ang sahig ko. Bakit bigla ka sumulpot? May kailangan ka ba? Ay nako, ikaw talaga, Ben. Masyado ka mapagbiro. Wala akong anumang pakay. Gusto lang kitang batiin sa matagumpay na pagtatayo mo nitong farm mo. Kaya nagdala ako ng alak. Sinasabi ko na nga ba may dala ka na namang sake. Alam mo, kung mangungutang ka lang, pwede naman natin yung pag-usapan Ang galing niya. Sorry si Starbo! Hi, Mr. Ben. Nandito ka ba? Sorry ha, kailangan ko kayong makausap Importante lang talaga. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang naman to Ah! Ay, aba, Ben, napakaganda nito babae ito, Sa totoo lang, wala akong balak na ipakilala siya sa'yo. Pero baka magtanong ka ng kung ano-ano, kaya sige, pakikilala ko na lang. Isa siyang horse race reporter. Hello, ako po si Francesca. Nice meeting you. Ang ganda mo, baby! Ang sabi ko, ako si Miss Francesca. Huwag na kayo mag-comment. Francesca, siya si Kaislaw, may-ari ng Green Meadow Farm kung saan nanggaling ang racehorse na si Midori. Ganun ba? Kilala ko si Midori. Napakahusay niya. At nabalitaan ko rin na nanganak siya ng isang cute na buriko. Ganun na nga, inalagaan namin mabuti ang anak niya. At balang araw, sigurado kami magiging isang mahusay din siyang kabayong pangarera gaya ng nanay niya. Oo nga pala, Mr. Ben. Simulan na natin ang interview. Gusto kong ikwento niyo sa akin yung tungkol sa secret weapon yung kabayo na sinasabi ninyo. Ganun ba? O sige, ikikwento ko sa'yo. Pero baka mamaya kapag nakita mo yung kabayong tinutukoy ko, bigla mo makalimutan ang paghanga mo kay Midori. Hiya! Sige, takbo! Isa mo ba? Dali! Nakikita niyo ba yung mga kabayong yan? Kasalukuyan nila yung tinetraining at mas matanda sila sa'yo, Makibao. Teka muna, may naisip ako. Ano kaya kung gamitin ng makibawang pagkakataon to na tumakbo kasama nila? Ha? Parang contest? Ganun na nga! Tingnan niyo yung kabayong yon, yung number 24. Sa palagay ko, mahusay ang isang yun Pagbalik niya, sasabayan namin siya ni Makibaw ng isang ikot. Kumanta ka, Makibaw. Kaya mo to. Oo, bossing! Aba, mukhang maganda ang kondisyon ng isang yun, Sandali, yun na ba ang secret weapon na tinutukoy mo, Mr. Ben? Yung kabayang number 24? Number 24? Oo, maganda yung nakita mong kabayo. 4 na taon pa lang siya at ang pangalan niya ay Speedball. Ano ka mo, Speedball? At teka muna, hindi ba nanalo siya ng 3rd place sa G1 competition? Mabilis nga siyang tumakbo. Ganoon na nga. Kasalukuyan siya nagsasanay para sa susunod na G1 competition. Naalala ko nga pala, kung mahusay ang kabayong yan, bakit hindi mo siya dalhin sa Maypo Training Center? Bakit ko pa siya dadalhin doon? Kumpleto na naman ang training facilities ko rito. Kapag dito siya nag-training, makikita ko siya anumang oras. Kung ganyan talaga kahusay si Speedball, kagaya ng sinasabi niyo ngayon, isa lang ang ibig sabihin nun. Posibleng siya nga yung secret weapon na tinutukoy ninyo. Yan ba ang palagay mo, Francesca? Ayos! Sige, labas na! Teka, ano yun? Ha? Imposible! Sandali, saan nanggaling ang asong yon? Anong aso? Ha? Si Makibao? Ano ba naman yung burikong yon? Anong ginagawa niya ron? Sige, pagpatuloy mo lang yan, ha? Maganda yung ginagawa mo yan. Hindi naman kayo nagkakalayo ng edad, Di ba siya sa mga kasamaan mo? Hindi siya nagre-react sa pagsabay mo sa kanya. Mas talaga ang kabayong yan!
Dahil nagkamali sa pagsabay natin sa kanya. Hala, sige, sige. Isang ikot na lang, Makibao. Sige pa. Pakita mo kay number 24 ang kakaya mo. Sige, kaya mo yan. Sige, sugod, Makibao! Ganyan nga! Nanalo na yan dati ng third place sa G1 competition! Alunin mo siya, Makibao! Sige, sige pa! Magaling, Makibao. Wala nang pasya na natin siya. Sige, takbo! Ah! Malaking scoop to! Ngayon ako nakakita ng burikong parang aso na nasasabay ng isang 4 na taong kabayo! Go, Makibao! Go! Kaya mo yan! Ah! Ang galing! Panalo siya! Ah! Ang galing! Nagawa niya! Ibang klase ang burikong yun! Kayo ba ang may-ari sa kanya, Manong? Pwede kayong ma-interview? Oo! Nagmula siya sa Green Meadow Farm. Makibao ang pangalan niya. Ha? Makibaboy? Ang galing mo! Ha! Ah! Okay ang performance mo, Makibao. Minto ka na. Huh? Huh? Ang galing mo! Ah! Bilib talaga ako sa'yo, Makibao! Natalo mo si number 24! Natalo ko ba siya? Ang ibig may sabihin nun akong nanalo, Mataro? Hindi. Hindi ka nanalo, Makibao. Dahil lang kayo yung number 24. Hoy kayo! Ano ba ginagawa niyo rito? Bakit hindi man lang kayo nagpaalam sa akin? Paano kayo nakarating dito, ha? Anong ibig mo sabihin, Kaislaw? Kung gano'n, totoo pala yung sinabi mo. Ikaw talaga may-ari ng alien na yan? Pasensya ka na, Ben. Hindi ko alam sumama pala sila sa akin dito. Ang totoo niyan, sa yung sinasabi kong buriko na pinanganak ng kabayo kong si Midori. Yan ang anak ni Midori? Talaga? Hindi ko inaasahan ganyan lang siya kaliit. Pero nagawa niyang talunin na isang mahusay na kabayo. Magaling kasi si Makibao. Huwag ka munang humanga sa alaga mo. Kasalukuyan nagsasanay si Speedball para sa kompetisyon. Ibig sabihin, hindi siya seryoso sa pagtakbo niya kanina. Sandali. Si Speedball ba talaga ang secret weapon niyo? Ayun siya. Oh? Oh! Kilala ko mga yabag na yun. Siya ang tinutukoy ko. Si number 13, ang number 1 racehorse star sa buong Japan. Malapit na siya mailagay sa kasaysayan ng pangangarera bilang pinakamahusay na racehorse sa buong mundo. Siya ang alaga ko, si Cascade.